Ano yung, paulit nga yung tanong bro, di ko masyado nagets kasi nakinig ako ng debate na Ulitin ko yung tanong ko. ito. Ano yung tanong bro? Ako ay pro Novus Ordo pero traditionalist ako. Ano nang yung Nubusordo, ay, sasagli. Nubusordo mo, traditionalist ka. You mean, tanggap mo yung Nubusordo kahit na traditionalist yung paniniwala mo? Okay. So, kaisa ka namin. Ang tanong ko lang bro, bilang kapatid ng pananampalataya, di ba si Padre ay nagmisa noong 1968. Sabi ni Padre Darwin, nagmisa siya ng Novus Ordo noong 1968 at namatay siya ng 1968 at at na-recognize ang Novus Ordo noong 1969. So paano siya nagmisa ng Novus Ordo na namatay siya 1968 tapos na-recognize ang Novus Ordo noong 1969? Yes bro, kasi ang declaration pwedeng huli na, pero yung practice andyan na. Even Christ, ano ba ang misa ni Panginoon Kristo? Traditional ba or yung pinakauna niyang misa is ano man, hindi man traditional Latin mass. Ginawa niya sa Aramaico. Yung Aramaico, ano man yun? Vernacular yun. Vernacular man yun na lingwahe ng ating Panginoong Kristo, hindi man yun Latin. Kasi pag sinabi kasi ng TLM, traditional Latin mass yun. Latin rite yun. No? So, before pa niyan bro, before pa ng declaration, may mga gumagawa na ng mga tawag nating vernacular type of mass ayon sa kanilang rito, like sa hindi lang sa TLM, like sa itong rito ng mga yung iba nating kapatiran sa Katoliko na iba yung rito nila, hindi naman yung traditional eh. Matawag man natin yun na vernacular mass according sa kanilang nakasanayang ritual o rito. Hindi man yung traditional Latin mass bro. Ang itong vernacular mass matagal na yung ginagawa ng uri ng ritang ng Roman Catholic. Andyan yung Syriac Rite, andyan yung Byzantine Rite. Yan hindi yan uri ng mga Latin. No? Masyado lang kasing na-focus itong mga traditional sa deklarasyon ng San Papa nung kasagsagan na talagang instrikto ng simbahan na dapat traditional Latin mass lang ang gawin na rito sa Roman sa Roman Church. Pero hindi naman yan limitado lang sa hindi yan sa Katoliko lang talaga na Romano, no, na kapag hindi na gumagawa ng Roman o ng traditional yung TLM, yung Latin Rite is invalid na ang misa. Hindi kasi sa Byzantine, sa ibang misa na hindi sakop ng traditional Latin mas valid pa rin eh. Pero kaisa simbahan. Yung mga nakikilala sa ano ng sa Papa, kilang headship ng Papa. Kaisa yun, hindi naman binago ng simbahan ng kanilang rito bro. Magpasa hanggang ngayon yun pa rin yun. So kung ang tanong mo, paano nangyari na si Saint Pio, gumawa siya ng yung Novus Ordo Mass, yung matay siya pa lang na-deklara yung kasi pwede yung declaration uli na, pero yung practices nandyan na. So yun ang sagot natin bro, wala pong conflict doon bro. Anong pangalan mo bro? Carlo Bacalan. Oh yes bro, Carlo. Na yung practice nandyan nagnawas, pero yung declaration huli na, like Trinity ba? Kailan lang ba na deklara ng simbahan yung manang Trinity? Di ba? Nito na 3rd century patuloy sa mga sumusunod na taon. Walang din ng simbahan na yung Trinitarian dogma. Ibig ba sabihin doon lang yung aral ng Trinity, aral na yan ng Biblia ay Old Testament pa lang, aral na. So yung declaration bro, doon nag-umpisa. Okay, ang declaration, papaalam lang niya talaga ang aral ng simbahan bro. Doon lang nag-umpisa, i-declara para mapigilan yung mga heretical na understanding. Kaya nagbigay ng aral ng bahan dahil may mga heretiko na
hindi nakakaunawa sa turo ng simbahan. Kaya nagbigay ng declaration na ito talaga dapat ating sundin na aral. So walang conflict doon, kapatid na Carlo. Ang next ko na tanong, bro, ang totoo ba yung kwento na nakipag-usap si Pio ng kanyang guardian angel? Well, kung meron mang ganyang uri ng ganyang uri ng um, tawag dito yung revelation. So private relation 'yan. Ang simbahan wala naman niya kaugnayan sa pananampalat. Kung nangyari man yan, wala problema kung paniwala natin hindi. Kasi hindi natin pong faith, bro, nagdepende na may faith revelation. No, hindi po sakto ng simbahan yung mga private revelation. Unless ideklara ng simbahan yan, so walang dapat kumontra niyan. Pero since yan ay sabi-sabi lang, so nasa atin yan kung maniniwala tayo o hindi. Kasi marami mga santo na kinausap ng kanilang mga guardian angel na diniklara ng simbahan na totoo. Pero specific kay Saint Pio, hindi natin alam kung totoo bang kinausap siya ng angel o hindi. So, let it be. No? Kung totoo yan, hayaan mo. Maniwala kang tao o hindi. Walang problema yan, bro. Kasi ang private revelation, nasa atin yan kung paniniwalaan natin o hindi. Hindi tayo magkakasala. Maniwala man tayo dyan o hindi. Walang kasalanan na makomit natin dyan. Ay, last na ito na tanong. Di ba, yung, ano bang masasabi ng Novus Ordo? Siyempre, irespeto ako sa Novus Ordo. Ano bang masasabi ng batas ng Novus Ordo na yung mga pari ay nagsasayaw sila sa altar, 'di ba, sa TLM may mahigpit doon ang pinagbabawalan. Ano bang masasabi ng simbahan tungkol diyan ng yung mga tao nagsasayawan sa altar tapos ginawa nilang banda, ganyan ba? Ano bang masasabi ng simbahan nun? Yes, sa CCC, kung titingnan ng tinawag yan na liturgical abuse. Liturgical abuse. May mga pari talaga, bro, na lack of understanding sa katuruan ng simbahan, no? May mga times, actually hindi lang iilan yan, marami yan. Kahit kami nagrereklamo din kami. No, hindi lang kayo. Huwag kayong mag-alala, pati kami, ano man yung nakikita naming mali, nirereklamo din namin yan. No? Dahil may mga liturgical abuse talaga na nagawa yung mga pari. Pero hindi lahat. No, mas marami pa ring mga pari, bro, na talagang sumusunod, lalong-lalo na yung mga pari na nag-aral talaga sa katuruan ng simbahan. Yes, may mga abuse, but sabi nga ni Brother Jando, abuse is not a use for... Ano yung Brother Jando, yung sinasabi mo palagi na abuse is not an argument against the proper use. Yan. Yan, Brother Jando yan, no? Abuse is not a proper arguments for... mali. Ulitin mo. Abuse is not an argument against the proper use. Ayun. Abuse is not an argument against the proper use. So, hindi mo pwedeng argumento, bro, yung mga liturgical abuse. Kasi may batas ang simbahan dyan. Liturgical abuse nga ibig sabihin kasalanan yan. Pero may gumagawa niyan, pananagutan nila yun sa Diyos at hindi aral ng simbahan, bro, na pinahihintulutan ang mga liturgical abuse. Opo. At ang masasabi ko lang sa mga nagsasabi na ang Novus Ordo hindi valid ay heretic sila at ako traditionalist naman ako, bro. Ang Novus Ordo valid yan. Yan lang bro. Maraming salamat, kapatid. Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Balcalian Carlo. Doon naman tayo ngayon kay JP. Brother JP, sinong gusto tulungin mo? Si Padre Darwin o iba? Pwede rin kay Father Darwin. Andyan po ba siya? Wala pa, hindi pa nakakabalik. Hindi pa nakakapasok. Kahit si Brother John rin na lang o kahit ikaw. Sige. Sige, go ahead, bro. Patungkol sa Hades. Ito po ba ang Hades? Nakalagay kasi ito, ang Hades ay salitang Grego na tumutukoy sa daigdig ng mga patay pero hindi pa siya mismo ang impyerno. Tama po, di ba? Brother John Lee, sa'yo yan. Yes. Sige, ipitan mo dyan po para natin yung hindi mo. Okay. Ang Hades ay hindi pa talaga kaparusahan
So, ito ba ipatumbas ng purgatory, hindi pa siya langit? Tama po ba? Kung Ah, ang purgatory, sunod ay langit pag naligtas kayo naman, ang Hades naman ay puntahan na patay na o ng mga kaluluwang namatay na ay sure ball na papunta na sa impyerno. Parang ganito, nalina ko Hades, impyerno, purgatory. mm. Una bro, protestante ka ba bro o katoliko? Hindi, katoliko ako bro. Katoliko. Yes. Ah, Hades, Greek term. yeah, Oh, yes. Greek yan, Hades, na katulad ng salita niyan is yung ano yung sa may isang term niyan bro. Actually ang pinaka definition niyan, kung titingnan natin ang aral ng simbahan, CCC 363 no 365 to 363 or 366 yata yon, CCC number 363, iisa lang yan. Hades, Sheol pala. Hades, Sheol, at yung may isa pa dyan, iisa lang yan. Ang tawag dyan yan is mundo ng mga patay. So mundo ng mga patay, either libingan, either purgatorio, either yung hell, no? Pero mayroon lang siyang distinction, no? Kasi yung pinaka-hell talaga tinawag yun na Gehenna. Gehenna, oh. Gehenna yun talagang pinaka-hell, yung tapunan ng mga kaluluwa na nagkasalang lubha. Gehenna ang tawag doon sa Griego. No, pero yung Hades ginamit kasi ng Panginoong Jesucristo yan, lalong-lalo na sa Matthew 16:18, na kahit ang pintuan ng Hades, no, ay hindi makakapanaig sa kanyang simbahan. So yung Hades, kung titingnan natin ang definition niyan sa turo ng simbahan at sa mga theologians, ano siya, mundo ng mga patay. Okay, mundo ng mga patay. So, pwede nating interpret yan na purgatory. Pero hindi impyerno na yung tapunan ng mga demonyo. Kasi yung impyerno talaga na demonyo at sumunod sa demonyo, Gehenna ang tawag doon. Gehenna. So, itong Hades, pwede natin siyang i-interpret ng libingan. Hades, libingan. Or yung purgatory, Hades. Kasi mundo rin ng mga patay yun eh. Kapatid. Okay. Dito ako sa pangalawa, bro. Mm. Patungkol ito sa ostya. Okay. Still. Ang ostya ba, kasi pag inilagay ba sa tabernakulo, ay automatic na yun na katawan na ng Panginoong Jesus? Pag consecrated, doon lang yan. Yung binili lang, okay, binili yung ordinaryong ostya. Then, sabi kasi ng parish priest namin, once na inilagay na yun sa tabernakulo, automatic na yun. Yes, ibig sabihin doon, na-consecrate na yon. Kasi hindi naman yan ilalagay doon sa tabernakulo bro na hindi consecrated. Ganun ba yun? Tama, Brother Angel? Ibigyan natin ka, Brother Angel, kasi mas magaling si Brother Angel dyan. Yes, kapag ka ordinary host pa lang 'yon kapag hindi na consecrate at walang nilalagay sa tabernacle, kapatid, kapag hindi siya consecrated. So ang nilalagay na ano sa tabernacle host yung consecrated na, hindi siya ordinary host. Hindi pwede ilagay sa tabernacle ang ano. At alam niyo po ba, connected yung tabernacle yung yung pista ng mga tolda doon sa makikita mo pag pista ng mga tolda, si Jesus noon pumupunta siya ron, no? Yun ang napakahalaga kasi sa kanila yun, tradition ng mga Hudyo yun, yung pista ng mga tolda sa ano noon, sa English ng Feast of Tabernacle yun. So kaya pansinin niyo yung ano natin, yung shape ng tabernacle natin, para siyang tolda, no? Para siyang may ano, alam mo yung parang bahay na toldang gano'n maliit. Tapos ilalagay yung consecrated host. Consecrated host yun, kapatid, hindi po siya ordinary host. Kapag nilagay na doon, consecrated na po, kapatid. Okay po, salamat po. So kailangan pala talaga ng ng proper tawag doon. Kinukonsagra pala muna ng pare yun. Akala ko kasi pag nailagay na doon, sabi kasi nung pare ko ay automatic na yun. So hindi ko naintindihan na
Na ano na pala siguro yun, consecrated. Mali ang pandinig mo siguro. Ang sinabi niyo ron, kapag nilagay niyo yun, consecrated na. Hindi na consecrate dahil pinilagay mo. Ibig niya siguro sabihin, sabi ni Father, pag inilagay na doon, yung mga na-consecrated host na. Baka yun ang ibig niya sabihin, kapatid. Okay po. Okay, dito po ako sa pangatlong tanong ko. Ah, paano po pala natin maihahalin tulad ang ah, tawag dito, tatlong persona? Tama ba? Kaya mo yan, bro. Kaya mo yan. Paano pala natin maihalin tulad ang Diyos pero tatlong persona? Paano natin po maipapaliwanag o may example dito sa mundo? Actually, walang katulad ang Diyos kaya hindi mo pwede sabihin paano maihahalin tulad. No? Pero mas madali natin siyang maunawaan. Para sa paano natin siya ma-explain na madaling maunawaan, hindi paano maihahalin tulad. Kasi biblically speaking, walang katulad ang Diyos. Unang Kronikas 17:20, ang Diyos ay walang katulad. Kaya hindi natin talaga siya maihahalin tulad. Pero makapagbibigay tayo ng mga analohiya, Analogy. mga analohiya para madali natin siyang maunawaan. Ito outside of the Bible na analogy, yung halimbawa yung itlog. Ilang itlog yan pag sinabing itlog? Possible, marami. Hindi isa lang. Itlog nga lang, hindi man mga itlog lang, di ba? Yung isang pirasong itlog lang yan, isang itlog lang yan, tama? Pero sa isang pirasong itlog, ilang elemento ang nandyan? Tatlo. Andyan yung shell, andyan yung white, andyan yung yellow, ba? Okay. Pero ilang itlog yun? Isa lang. Isa lang, di ba? Pero biblically speaking, may explanation si St. Paul dyan na biblical na explanation dyan. Si St. Paul, meron siyang ibinigay dyan na talagang mas madali natin siyang maunawaan, biblically speaking, sa Hebrews 1:3. Magandang explanation ni St. Paul dito. Basahin natin Hebreo 1:3. Sa 3, ito ating babasahin natin Ito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. No? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Dito malinaw dito na ang anak ay maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So parang maikukumpara natin ang Holy Trinity sa araw, kapatid. No? Ang anak ay ang maningning na sinag. Ano yung anak? Maningning na sinag. Maningning na sinag. So yung maningning na sinag, hindi siya yung mismong sinag, di ba? Maningning siya na sinag, hindi siya mismo yung araw. Tama? Okay. Kasi parang maikumpara natin sa araw ba, yung God the Father, siya yung pagpalagay lang ito yung Diyos, yung God the Father, araw, no? Pero yung araw, meron siyang sinag. Okay. Yung anak. Pero yung sinag na yun, hindi yun yung mismong araw. Tama? Sinag lang siya. Pero ang sabi ni St. Paul, ano yung sabi ni St. Paul dito? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Nakuha mo? Kasi one and the same sila. Hindi mag-i-exist ang race kung wala yung araw. Tama? Hindi rin mag-i-exist ang araw kung wala yung race. Kasi hindi hiwalay ang Ama, Anak, Espiritu Santo sa kanilang pagka-Diyos. Kapag tinamaan ka dito ng sinag ng araw, anong sinasabi yung bro? Mainit. 'Di ba? Tinamaan ka ng araw. Tinamaan ng araw, okay. 'Di ba? Araw ba mismo tumama sa iyo o yung sinag lang? Di ba? Pero automatically sasabihin mo na araw yung tumama sa iyo. Pag tumama sa iyo yung araw, ano yung nararamdaman mo? Yeah, mainit. Yun ang Holy Spirit.
Sa baga, sa isang elemento o sa isang eksistidong bagay na araw, mayroon siyang tatlong elemento. Yung araw, yung sinag, yung init. Magkahiwalay ba yun? Hindi. Isa lang eh. Isa lang, di ba? Pero kung tutuusin, ito yun, init sa katara. Yan ang Diyos. Na eksisido talaga, hindi posible, hindi imposible isang Diyos na magkaroon ng tatlong persona. Iisa ang kanilang nature, tulad ng araw. Iisa lang ang kanilang nature, Diyos. Pero magkakaibang persona sila. Katulad ng araw. Ang araw, isang ano lang yan, isang katotohanan lang yan, araw. Pero mayroon siyang tatlong magkakaibang katotohanan. Andyan yung araw, yung sinag, at yung init. Kapag walang init, ibig sabihin hindi araw yan. Kapag sinag, ibig sabihin hindi araw. Tama? Mas malinaw yan. Mas pinakamarino, biblical yan. Okay. Okay bro, maraming salamat sa So, paalam, nandiyan na pala si Father Darwin Itgano pala sa ating linya. Reverend Father Darwin Itgano, good evening. Father Darwin! Itanong mo kay Father D. Itanong mo kay Father D. Yawag intro ba? Intro dre, astig yung intro. Tilos dating daan at nila. Nandyan din si Brother Wendell Pakiko. Sabi si Mendel. Nandiyan na Father Wendell pala, naabot na. Sana ipopropose na sa KPEM na Okay, good evening sa iyo, Brother Wendell Talibong from Summit City. Brother Wendell, wala si Brother Wendell nakaupo sa kanyang trono. Okay, atin na ibigay naman ngayon. Dito naman tayo ngayon sa unang magbukas ng camera. Unang kong tatawagin. Sino unang magbukas ng camera? Okay, ayun, si Bacalian Carlo nagbukas ng camera. Bacalian Carlo yung una. Go ahead, bro. Gusto ko itong Father. Father, may libre ba sa papasok ng Iba. Maganda yung tanong mo. Merong diocesan pero religious na grupo, itong natawag na Pacem, na lahat pumasok sa kanila, na meron bro, katulad ng Pacem. Nandito po sila sa diocese. na medyo traditionalist na exorcism. Maganda yan bro. Patuloy ka ha. Oo. Sabi, Kasi marami kasing pare na na takot sa demonyo dito sa amin. Totoo. Gusto kong mag-ialay ang buhay ko ba para sa Diyos. That's good. Taga saan ka bro? Father, sa Cebu. Cebu. Meron mga patchum kasama natin sa Cebu. Walang-wala rin ako, Father, ba? Tapos Saan sa Cebu bro? Sa Pinumungahan, Father. Mag-exam ka, no? Mag-exam ka and then tutulungan ka namin kung magkapasa ka na. Konta ka ni Brother Jando. Sige, Father. Salamat, Father. Huwag mong problemahin yung pera. Problema ng Panginoon yan. Bro. Siya ba yung sabi na kukontak sa akin? Ikaw yung bro? Yung bro? Yung sinabi ako na pumunta sa Bohol? Ay, hindi, bro. Ay, hindi pala ikaw yun. Okay. So, yun lang tanong mo, bro? Yes, bro. Yes lang. Yes, yan lang, bro. Okay, thank you. So, doon naman tayo ngayon sa next naman na nakabukas ng camera, si Jose Maria Damayo. Jose Maria Damayo, good evening sa iyo. Ay, good evening po sa inyo dyan. Father Darwin at sa lahat po, mga brothers. Good evening po. Good May evening po. tutulungan po ako.
Father, tungkol po sa sa pag-meditate ng rosary, paano po ba? May struggle po kasi ako sa lalo na yung apps na prayer. Well, parang ang feeling ko po ay ah, ito ba? Parang binabasa ko lang po yung prayer. Mm. Parang kulang po ng meditation po ba? Paano? Una kapatid, yung prayer natin is pakipag-usap natin sa Panginoon, no? And then yung mga mystery niya, yung buhay niya, at just keep silence, kapatid, bago ka magsimula. And uh, lahat ng mga disturbance mo, yung cellphone mo, laptop mo, Facebook mo, no? Ipagsantabi mo muna, then harap ka sa altar. At ang problema mo, ialay mo sa Kanya. Na kahit yung struggle mo, no? Minsan ay mawala tayo. Lord, basta binibigay ko yung concentration ko, pero minsan ay nakatulog ako, minsan ay, sabi ni Saint Therese ba yun? Sleeping with the Lord. Nakatulog ako, nag-pray. Pero basta binibigay mong lahat, limited lang tayo, kapatid eh. Limited lang dahil sa pagod, dahil sa busy-busy yung buong araw natin. And then minsan ay nakaidlap tayo sa pagtulog. Pero balik lang. Balik lang sa focus, kapatid. Kahit yung unang santo natin, unang santo papa natin. Di ba? Focus siya ni Kristo. Oh Lord, nakalakad ka sa tubig. So focus siya. Anong nagawa niya? Dahil focus siya. At the very start. Nakalakad din siya sa tubig, bro. No? Dahil focus siya sa Panginoon eh. Pero na-defocus siya, bro. Hindi na siya tumingin sa Panginoon. Saan siya na-disturb? Sa malakas na alon, sa malakas na hangin. Na-defocus siya, bro. Ano nangyari sa kanya? Nalunod. Pero buti na lang, from focus, na-defocus, ni-refocus siya. So, ang gawin natin, bro, minsan ay focus na focus tayo, pero na-defocus tayo. Yan ang human struggle natin, bro. Tatanggapin natin yan, aaminin natin yan. Pero mula sa pagka-defocus, kapatid, refocus naman tayo. Katulad ni Pedro, lumutang siya uli. Nakalakad siya uli sa tubig. Ganun din, bro. We have the same struggle. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. So from being focused, ma-defocus tayo. From defocus to refocus, kapatid. Okay, bro. Next question, bro. Father, may po ako, pwede po bang mag-share ng experience? Opo, panaginip ko po ito eh. Yung may nanaginip po ako kagabi, may mga ahas daw sa paligid ko po habang natutulog po ako. Then, itong mga ahas, gusto ko po nila akong plawin. Yung venomous snakes. Tapos, after po nyan, mayroong isang ahas na andito sa likod ko po. Gustong plawin yung ulo ko. Then, sabi sa panaginip po, gumising po ako base po sa panaginip ko po. Then, may miraculous medal po dun sa pintuan ko po. Sinuot po. Then, balik po ako sa pagtulog. Nung natulog po ako, biglang na yung mga veinousness. Parang, message po ba yun sa lalim po, ganun. Parang wake up call na po yun sa akin na mag-pray ng rosary, ganun po. Yes, dapat kahit hindi ka nanaginip ng ahas, dapat mag-pray talaga tayo, no? So, naginip ka or hindi, dapat mag-pray tayo bago matulog talaga, kapatid. Dahil yung ating panalangin ay obligasyon natin yan sa ating Panginoon para tutubo tayo sa ating spiritual na relasyon sa Panginoon.
Hindi lang yung ordinary relationship but intimacy with the Lord. Kahit nagluluto ka, tawagin mo yung pangalan ng Panginoon. Kahit katulad ni Saint Therese de Avila, kahit nasa CR, nagdasal pa rin. No? Sabi ng demonyo, pabihira ka naman, Therese. No? Kahit nasa CR, nagdasal pa rin. At sabi naman ni Saint Therese sa demonyo, alam mo, demonyo, lahat ng lalabas sa bibig ko ay sa Diyos. Dahil nag-CCR siya, no? Lahat ng lalabas sa ano ko, sa lubot na ko. Kasi Tagalog lubot, bro. Puwet. Puwet ay sa'yo. Lahat ng lalabas sa puwet ko ay sa'yo. Nagagalit yung demonyo. So, kailangan talaga magdasal tayo every moment, every single moment, kapatid. Hindi dahil na naginip tayo ng kahit hindi tayo na naginip. It is our moral obligation to ask guidance, inspiration, and to consult the divine direction during prayer time, kapatid. Kung nalulungkot ka, may mga problema, kneel down. Kahit walang problema, kneel down. No? And by doing it, we receive the heavenly strength. It is not human strength, but it is a divine strength, kapatid. Salamat po, Father. Saan ka, Yun Brother lang Jose? po. Saan ka ngayon? Sa Katarman Northern Samar po. Katarman, Northern Samar. So, salamat, Brother Jose. May tanong ka pa? Yun lang po, Father. Yun lang po. Salamat, bro. Kasi from Katarman, Thank you po. Good night, kapatid. Okay. Okay, thank you sa iyo, Brother Jose Marie Damayo. Ito naman, iba naman, nakaresa na lang si Ate Naro. Naro, pakibukas yung camera. Okay, bro, go ahead. Good evening po sa lahat. Good evening, Father Darwin. Good evening, bro. Naro. From Davao City. In relation doon sa tanong kanina, yung kay Bro JP, tungkol doon sa Trinity na ating doktrina, paano yung during sa binyag ng Panginoong Hesukristo, doon sa binyagan siya ni John the Baptist, tapos nabukas yung langit, sabi ng God the Father na this is my son to whom I am well pleased. Tapos nakita din yung Holy Spirit in the form of a dove na dumapo doon sa shoulder ng Panginoon. Paano natin sa ipaliwanag doon sa doktrina natin ng Trinity na acting yung three persons acting independently in one setting at the same time, three persons acting differently in one setting at the same time. Yun lang din. Salamat, Brother Naro. Very theological tong tanong ni Brother Naro, no? Hindi natin maunawaan talaga dahil yan po ay misteryo, no? Hindi natin magamit yung limited na language natin dahil limited po. Yung i-describe natin is unlimited. So, limited talaga yung mga language natin, bro. So, basta independent sila, pero nagkaisa sila sa kanilang nature bilang Panginoon. No? So, ang Ama, ang mga basic lang po ito, pero mas malalim pa. No? Ang katotohanan nito. No? Yung nalalaman natin sa Diyos, yung lang na-revealed niya. No?
So, ang Ama ang tagapaglikha, pero hindi naman lang yung Ama ang tagapaglikha. No? Sabi mo, they have one activity, di ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, dahil ba ang Ama ang tagapaglikha, ang Anak ay hindi na tagapaglikha, no? Let us make man in our own image, plural, di ba? So, tayo nga nagka-participate tayo as co-creator of God, 'di ba? During sexual intercourse. So yung tagapaglikha din, naka-share tayo sa pagka-co-creator ng Panginoon sa pamagitan ng pagtatalik sa mag-asawa, no? So, ang anak tagapagligtas, pero nangulugan na ang anak lang ang nagligtas, no? They have one activity, though they are different persons, no? Different personality, pero they are not in contrary to one another, hypostatic union, no? Sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo, no? Ang Ama iba din sa anak, ang anak iba din sa espiritu dahil tatlo silang persona. Isa lang yung kanilang nature, yung pagka-Diyos, no? Pero very theological yan, bro. Kung ano natin sa practical sense, wala tayong ma-explain practically dahil very theological yung terminology, no? Kung ating i-discuss theologically, hindi maintindihan sa practical ng mga tao, no? Hirap talaga, bro. Sabi ni San Agustin, nag, ano siya sa dagat, nakita na niya. Dahil gusto niya maintindihan lahat yung Holy Trinity. Gusto niya maipasok sa maliit niya na utak. Nakaano siya ng bata doon na nag, ah, nag, nag-count dyan, no? Siya nag-count. Binipaasan Kinamot, niya yung kinamot. kinamot niya Nagbutas yung sa buhangin, padre. ay Buhangin. nagbutas sa buhangin, nagbutas sa buhangin, no? At nadaan si Saint Augustine, nagtanong, si Kristo pala 'yon, ang ating Panginoon pala yung bata na 'yon. Nagtanong, anong ginagawa mo diyan, Doy? Bakit hukay ka sa buhangin? At sabi ng bata, Agustin, ililipat ko yung buong karagatan dito sa maliit na butas. At sabi naman ni San Agustin, imposible 'yon. Ang liit ng butas na 'yan. Mapasok mo buong karagatan diyan. Sumagot yung bata, ganun din Agustin. Yung utak mo ganito kaliit, no, ipasok mo yung karagatan diyan. So yung buong Panginoon, yung buong misteryo sa Panginoon, ganun din. Parang dagat 'yon, hindi makasya sa maliit natin na utak. So, atin lang nalalaman, bro, na we have three divine persons, one nature being God, no? Tatlo ba yan na Diyos? Hindi. Isa lang yung Diyos, pero tatlong persona po. Kapatid? Salamat, Dre. Wala na po akong tanong pero yung pangalawa, pasalamat ko lang kay Bro Romer kasi maganda yung explanation niya yung kahapon kagabi ba yun or nung isang araw na patungkol dito sa deliverance and exorcism. Kasi maraming natitem kasi na deliverance kaagad. Tapos sabi nga ni Bro Romer, dapat focus tayo muna doon sa conversion kasi Yes. baliwala yung deliverance mo kung yung parabang ginagawa na nating anting-anting o porque may nalalaman tayo sa mga turo sa deliverance pero nakakalimutan madalas kahit siguro ako nung umpisa pa parang sobrang excited siguro na meron ka ng konting nalalaman parang gusto mo mag-deliverance pero maraming salamat kay Bro Romer na kahit ako man ay natauhan din siguro pang iba rin mga nakikinig na hindi tayo agad-agad parang deliverance kaagad kundi focus muna tayo sa conversion kasi kung talagang nako-convert na tayo sa
yung tatlong requirement na laging nasa state of grace tayo, nasa proper faith, at saka nasa proper morality, at iba pang mga gagawing dapat. Kahit na to follow na yung exorcism. Kaya yun lang dire, paabot ko lang pasalamat kay Bro Romer kasi maganda yung explanation niya. Siguro na-appreciate yun. Dito ba si Brother Romer ngayon? Brother Romer? Dito, Padre. Salamat daw, Brother Romer. Ay, pasalamat tayo sa Diyos po. Bro, Thank you, Bro Romer. salamat. Ngayon kay Atro sa'yo. Bro, hindi ako sa sobrang busy ko, hindi ako makapag dahil sa dami ng bisita ko ngayon ngayon lang umuwi. So ngayon, Father, salamat sa lahat, salamat Kapi Pipi, salamat to all prayer warriors. Nais ko pong pasalamatan ang lahat, sa lahat sa inyo, maraming salamat. Walang katapusan na pasalamat sa lahat. May katanungan lang ako, parang ang tagal ko na itong gustong itanong. Parang kinabahan ako. Father, tungkol sa I still, paano ba to? May I still in love kasi that person have separated wife. 10 to 11 years separated him. Separated sa yung asawa din. May pag-asa po bang makasal siya ulit? Civil siya? Pari? Nakasal? Kasal sa pari. Bakit nagkahiwalay sila? Anong rason? Naghanap ng ibang babae. Ilang taon sila nagsama? Maybe I don't know. Ang alam ko lang is Ilang anak ganun nila? na katagal sila naghiwalay. Ilang 11, anak nila? 10 to 20, tatlo po, Father. So, yan po ang problema, sis. Dahil unang-una, kasal sila sa pari. Kung invalid yung kasal nila, hindi ko alam. Kung walang element of force, walang impediments, so hindi yan ma-annul. And then, ilang taon na sila nagkahiwalay? 10 to 11 years. 10 to 11 years, no? So, kayo na ngayon. I don't think so. Kayo na ngayon. I don't think so. Wala pang malinaw na level, no? Mas mabuti, kapatid, na una, ito yung advice ko sa'yo, mas hihingin mo sa Panginoon yung para sa'yo. No? Katulad mo na single. So kung papasok ka ng may karelasyon niya, may former na sa pari, mabigat yan. To have devotion to Senior San Jose, na ma-enlighten ka at mabigyan ka ng kakulian, walang problema. Si Giovanni, single yon. Naghahanap ng partner si Giovanni. Sabi ni Giovanni, di bali na kahit sino, basta kaya lang siyang mahalin at mabait. Yun lang naman ang sabi ni Giovanni. Yarito mo siya.
Ano, Ate Ronadel, single yon, driver ni Brother Darwin. Padre, nandito. Nandito? Andyan si ano, si Giovanni, pakita mo nga Giovanni. Ay, Giovanni. Tawagin ko. Tawagin Oh, ko. bukas yung camera, makita si Giovanni. Ito si Brother Giovanni, mabait to. Tested to, mabait to, magalang to, masipag. Grabe. Bro, ano ba to? Matchmaker YouTube channel. Hindi kasi si Ate Ronadel kasi ano, yung kanyang natitipuhan kasal sa pare. Hindi mawawala yung feelings niyan. Ayan, sige. Pakita mo Ito, Brother Padre, Giovanni, ito. Brother Romer. Yan. Brother Giovanni, upo, Brother Giovanni. Yes. Yan, hello. Yan si Brother Giovanni. Magandang gabi po. Yan, mabait yan. Masipag. Pakilala ka bro. Si Giovanni Bulot po ito. Taga saan? Single. Taga Bohol. Sa Valencia, Bohol. Single? Single bro? Single? Single. Single po. Patay na mga ka. Ano ba tayo? Ano bang topic natin dito? Anong trabaho? Driver lang po ni Father. Ayun. Thank you bro. Yun lang. Yun ba? Yun lang bro. Salamat. Ate Ronadel. Ay kung sakali na pasado si Brother Giovanni sa'yo, kontakin mo lang ako. Okay. Ayun. Thank you Brother Romer. Ayun. Wala na hindi problema yun. Ronadel. Out tuloy. Single lang siya, no? Single lang si Brother Giovanni. Naghahanap rin yun kasi feeling niya tumatanda na siya para yatang walang pag-asa. 80 yung limit niya eh. Ronadel, ikaw bala. Sige, meron ka pang ibang katanungan na Ronadel? Speechless tuloy. Taga saan ba, Sister Ronadel? Bukidnon, Father. Ando, ulo kayo. Masara kasakay o kuan? Sabi ni Father, sabi ni Mama pag makauwi ako dyan sa kay pupunta kami dyan sa inyo magpa-deliver. Ayan. Yung ano, taga Bohol? Pupunta daw kami dyan pag makauwi ako. Sige, pero makilala ko naman si Giovanni. Yeah. May chance. Mahal nito. Okay na ba yun, Ronadel? Father, may prayer ba tayo pang tanggal sa filings natin ng ganyan? Ano? Pang tanggal sa? May prayers po ba tayo para matanggal yung filings natin sa taong may feelings tayo dun sa taong yun? Matanggal ang ano? Feelings, Brother Darwin. Matanggal ang feeling. Madali lang yun. I-contact mo si Giovanni, tanggal yun. Totoo yun. Kasi pag merong ibang nagpapasaya sa'yo, Hindi na pala kinakailangan ng prayer, Padre. makakalimutan mo yung isa. Pag may nagpapasaya sa'yo, makakalimutan mo yung isa. Nakilala namin sa'yo si Giovanni. Walang yung hindi komplikado yun. Huwag kang pasok sa complicated na buhay. Ayun, walang problema yun si Giovanni. Father, pwede po bang pahingi ng prayer? Pwede. Ano? Magpa? Pwede po bang pahingi ng prayers? Kasi yung sitwasyon ko dito is iba sa sitwasyon ko noon. Rosario, confession, it is greater than any sacramentals. Confession, reception of the Holy Eucharist, it is greater than any devotion. Rosario. And then kung devotion din ang dami mong santo dyan sa likod mo. Baka hindi mo na dahil ang daming devotion. So, Senior San Jose, yung devotion ni Senior San Jose para maliwanagan ka at mag-guidean ka niya na makita mo yung katulad ni Senior San Jose na tunay kang mamahalin. No? At nakita ko po yan ni Brother Giovanni, mabait po yun. Mabait po yun. Testigo ako dyan, mabait yun, masipag.
Oo. Responsible. Oh. Pero getting to know muna kayo. Ibigay mo yung number, Brother Jando, ni Sister Ronadel. Sige, kontakin mo lang ako, Ma'am Ronadel. Alam mo naman yung ano ko, yung aking WhatsApp number. Yung WhatsApp number ko, nandito lang sa screen. Yung WhatsApp number ko. FM station. Yun. Father, baka makatulong to sa kanya, no? Paalala po sa atin, no? Si Jesus ang nagsabi nito, paalala sa iyo, ito makakaano sa iyo, makaka-relate sa iyo, baka makapag-isip ka, sister, sa sinasabi mong may asawa pala yon, no? So, sabi ni Jesus dito, Mateo 19 nga, bro, 19:9. 99? Sabi ni Jesus yan, ha? So, ingat sa mga may mga karelasyon na may asawa, lalo na simbahan siya, no? Ito yung sabi ni Jesus po. Ito sabi dito, ito sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya nakikiapid, tinutulak niya ang kanyang asawa ng mangalo niya. At siya yung mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay magkakasala rin ng pangangalo niya. So, yung naghiwalay sila, sino yung hiniwalayan niya, katulad nyo, no, yung lalaki, nakahiwalay na. So, habang may karelasyon ka ngayon, nagkakasala kayong pareho ng adultery. And that's mortal sin. And one mortal sin, 1035 ng katikisim natin, Bro Jando, baka sakaling makapag-isip si sister. 1035 ng katikisim natin para makapag-isip siya o nga, no? Kapag yan hindi natin tinigil, medyo may warning ang simbahan. Isang mortal sin lang. Okay, buksan ko muna ha, kasi ano to eh. Okay, 10:35. Wait lang. Bigyan muna, searching pa yung ating, ayan. So, ito yung lumalabas dito. Ay, naku, hindi nagpakita. Ito, ayan. So, ito sabi, 10:35 sa PDF, Catechism of the Catholic Church. The teaching of the Church affirmed the existence of hell in its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell eternal fire. Yan, so mahirap yan kasi one mortal sin sa lahat na nakikinig po, no? One mortal sin, you will go to hell. So nakakatakot yan, kapatid, no? So kailangan talaga medyo i-refocus mo na, no? Yun na nga, baka sakali i-meet mo na si Giovanni. Daghanan ni promote ni mo idol ay Giovanni. yan ang sinasabi, Padre, na kapag humingi ka kay God, minsan talaga unexpected yung ibibigay. Tulad yan, humingi ka ng prayer, ang ibinibigay God's works in a mysterious way ka mo. Oh, amen. Amen. Kaya lang, Father, ingat din, Giovanni, no? Kung baka iwanan mo si Father, wag naman. Hindi, madadagdagan si Padre ng mawala ng driver si Father. Hindi na lang driver, meron si Padre, meron ng tagaloto. Oo. Dalawa na eh. Okay, Ma'am Ronadel. Ma'am Ronadel, okay na ba yun? Thank you, Father. Thank you sa lahat. Thank you, sana sister. pumunta ka ng Bohol at ma-meet mo si Giovanni. Ayan. Single yon, walang problema yon. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Ronadel. And dito naman ako ngayon kay Ma'am Evelyn sa Japan. Ma'am Evelyn, good evening. Good evening po. Hello, good evening. Narinig po ba ako? Yes, go ahead. Sister Evelyn? May gabi, Father. Oh, may gabi from Japan. Japan. Pangatlo ko na po to, Father. May concern lang po eh. But before that, Sister Evelyn, may nag-comment dito si Ate Chris Part.
Litson ako, Father, kung magkadayon si Giovanni o Sister Ronaldin. Grabe man ito mga followers. Ako nang lamas dire. Kung nanay lechon, ako na yung lamas. Away po lima. Toothpick ako. Toothpick. Imo, Brother Angel. Sa imo. Brother Angel, ano sa'yo? Ano sa'yo? ibibigay mo? Ninong. Ito, Okay. Sister Evelyn. Ma'am Evelyn. Ay, may gabi sa tanan. Gabi. Halo lang po Tagalog, Bisaya, Father. Sige. Kanina ko lang po to nalaman. Kasi may yung kay Mother Mary na barangay na Isaka siya ba? Bilhin sa barangay, sa mga Yes sa po. mga kabalayan. Yes po, Father. Tapos 15 years na pala to, Father, ito si Mama Mary Rosa Mystica. And then? Galing pa to siya. I-story ko lang saglit, Father. Galing pa to siya sa Brazil, dinala sa Italy, tapos dinala dito sa Japan. So 15 years na to siya, Father. Kanina ko lang nalaman na eto pa lang kay po Mama Mary na sa barangay. Nangyari pala to, ginamit sa kulto. Tapos ito yung mga Pilipina din to, mga grupo din dito sa amin. Tapos matagal kasi siyang iniiwan sa bahay kasi siyempre lahat dito nagtatrabaho. Maiiwan siya sa bahay ng 1 taon, 7 months, 5 months. Tapos may isang Pilipina pala dito na kulto. Ginawa din siya, gamutan. Di na kinukuha sa bahay kung kaninong kilala, hinihiram, dinadala niya, tapos naggagamot siya, Father. The one time na nagkakagrupo-grupo na po yun, yung babae na kulto, ini-introduce, dinadala na yung si Mama Mary na yung revolto na nakikita daw niya, dumudugo yung paa. Tapos yung mga normal naman na wala naman silang nakikita. Tapos yung nagdadala, umiiba na daw yung boses. So, na-panic ako kanina kasi nagsi-self-deliverance po ako, Father. Since na kaya pala, nararamdaman ko, bakit ang bigat? Para akong masubsob, Father ba? Sa lipong. Bakit ganito? Hindi naman na ganito yung reaction ng katawan ko. Tapos sa umaga, hirap na hirap gumising. May pasok ka pa. Pero nilalabanan ko siya. Nung nakilala ko yung kasamahan ko kanina sa simbahan, may nakapagsalita na, patagal na yung si Mama Mary sa bahay ko, baka sinong kasunod ipapasa ba sa bahay. Sa akin na lang, sabi niya, ano bang history ng hindi ko lang alam bakit natanong ko yun, Father, bakit nasabi ko yun na ano bang history ng Mama ganito, konting lang, yun na nga, nagamit pala siya sa kulto. So sabi ko, hindi kaya siya contaminated na kasi kind na na umikot yung ko, tas hindi pong ko pala sa pagdiribalay, pag sa bahay, ang iba yung katawan ko. Pero nasa labas naman ako, Father, sa kumpanya, okay naman yung katawan ko, kaya. Pero may oras siya, Father, na parang masubsob sa hilo. Hindi naman, sabi ko, bakit may vertigo naman ako, Father, pero hindi naman ganito ka-worse. Sabi ko, grabe naman to. Napacheck ako sa doktor. Oo, ando na nga yung vertigo, may gamot naman ako. Ganon pa rin, mas lumala pa yung reaction, Father. Yeah, sabi ko kanina, pag nalaman ko, sabi ko, itatanong ko to, kailangan ko to itanong. Kasi, ililipat na naman siya ng May.
baka abot na siya ng 1 taon doon sa bahay. Sabi ko, ganito na lang kasi ang pagkakaalam ko, pagka ganito, parang ewan ko, hindi ako sure kung wawasakin ba ito o hindi at saka wala akong karapatan kasi hindi to akin eh. Hindi ko siya, Mm. wala akong Ibalik nyo lang rights. yan, bro. Sister, ibalik nyo lang yan sa sa may-ari. Yung pare po yun ang may-ari, Father, yung pinakonfesan ko pa na Italiano. Kinorek siya, kinausap siya ng pare na yun na, wag mo na tong gawin, na ginawa mo pala itong, pinesenta mo pa, nagagamot ka, dinadala mo pa yung imahe. Wag mo na tong gawin. Mm-mm. So, ano yun, Father? May ano ba, yung na by chance Father na na-contaminated kasi dinadala na siya eh. Dala-dala na niya kung manambalan siya, Father. Oo, contaminated na yung Di ba? yung larawan. Dapat mag-exercise, mag-deliverance kung hindi man dahil may sentimental Mario, ma-exercise and then after that ma-bless yung imahe na yan. And after exorcism, ma-bless na bago gamitin sa devotion. No, dapat makatikay yung buong mga devotee na kailangan na madagdagan yung ating kaalaman in relation sa spiritual phenomena dahil yung demonyo ay master of deception. Paano ba natin hindi tayo ma-deceive ng ating kaaway? Dagdagan natin yung ating kaalaman, yung ating catechism, kaya ginagamit natin yung social media ngayon. At dahan-dahan po na guided natin using the social media and then promoting the teachings of the church. No, bawal po yun. Yung medium, nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church, 21:16 to 17, all forms of divination are to be rejected. Malinaw na malinaw yan, kapatid. Kapag papasukan na ng mga ibang espiritu, magbabago na yung kanyang boses, delikado na po yun, medium na po yun. Hindi na yun, di ba? Anong sabi ng simbahan? Babasahin natin ang CCC 21:16. Ito nakasaad dito. All forms of divination are to be rejected. Mabigat po rejected talaga. No? Pero divination, di ba? Yung term divination, they appear as divine, kapatid. They appear as holy dahil imimik nila yung mga devotion natin. All forms of divination are to be rejected. Mabigat po ito. Si Sisi pong nagsabi nito, Catechism of the Catholic Church. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, yung pagkonsulta sa mga espiritu, and other practices falsely supposed to unveil the future, mga huhula, unveil the future, consulting horoscopes, sali pala yung horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums. Recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor. Malinaw ha? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Mabigat po itong sinabi ng simbahan. Rejected talaga, kapatid. So, paano natin malaman na divination yon? Merong occult practices, merong healing powers, pwede healing, pwede casting out the demons. Sinunod ba nila ng prayer ng simbahan o nagsagawa sila ng sariling sa kanila? Yung kanilang paraan ay hindi approve ng simbahan. Pero hindi naman kung sila ay nakapalayas ng demonyo na nasa labas ng simbahan, kung sila ay nakapagaling ng iba't ibang karamdaman, nasa labas sila, lalo-lalo na ang nasa loob. Di ba? Lalo-lalo yung mga pare.
na nakatanggap ng ordination. Yung ordination, yun po yung pili ng Panginoon sa isang tao na maging ganap na kanyang alagad. So ito kapatid, na paano natin maisiwalat na bawal yung mga fake revelation, fake devotion. Paano natin malalaman, Father, na fake yon? Hindi na natin na-promote yung paraan ni Kristo. Hindi na natin nasunod yung turo ni Kristo, ng turo ng simbahan. So, mission mo yan, kapatid, na i-share mo yung nalalaman mo dito gabi-gabi sa ating programa. Paano po yun, Father, yung honor kasi pare din po. Paano kung ayaw niyang gagamitin yung break ng para ma-break yung contaminated? Unang-una, may dilemma Paano talaga ko siya dahil i-explain kasi hindi ano mo yung ginagawa ng mga kasama mo nang sagawa sila ng healing and then may pinasok na-open ko na rin yun. One time din po, Father, may sinabihan lang ako kasi ang dami niyang lucky charms. Tapos nag-a-accept na ng Eucharist. In the nice way ko naman siya sinabihan, pero Sino yung ang pare? grabe. No, hindi po. Yung kapwa ka rin po na Pilipina. In the nice way, kinorek ko lang siya. Sabi ko, i-renounce mo yan kasi hindi maganda yan. Sabi ko, ang dami ng mga comment na hindi kagandahan. So, wala na akong magagawa. Nire-respeto ko naman yung side niyo. Yes. Pero ang sa akin lang, opinion din to, sabi ko. Tapos, ito din po, sana, Father. Sa akin, ilang buwan na rin po ako nag-self-deliverance. Bakit nakaka-sense po ako ng tao na hindi maganda yung aura ng kaluluwa? Ano yun, Father? Natatakot ako kasi ayaw kong sabihin na hindi ako makapagsabi ng gift to kasi wala akong right nun kasi contaminated din yung pamilya ko. Kaya lang, gusto ko talaga itatanong. I-close mo yung psychic mo. Kanina, hindi na-share ito ni Doktora. May psychic power siya. Malalaman niya ang pasyente niya na malapit mamatay. Yun din ang psychic power niya, no? Bigla lang siya maka-amoy ng hindi magandang amoy. Sasabihin niya na ngayong araw ka na lang, no? Ang dami po. Psychic power po yan. And then, ang gawin mo, kapatid, i-close mo yung psychic power mo. Anong page po yun, Father? Pasensya na. Page 204 po sa Ka-Father Seeking. 204. Ay, okay lang po ba yun? Ako yung magkuklose sa third eye ko, Father? Pwede. Psychic power. Pwede po I-close. yun. Pero kailangan ikaw naman po talaga ba yung mag-close. Yung biktima talaga yung mag-close, hindi yung akala ko kasi kailangan pare ang mag-close kaya hindi ko muna siya ginamit. Pwede po. You're baptized. Yung prayer po na deliverance, pwede po kayo lahat. Dahil by virtue of your baptism po yan. Yan po matotohanan na. Hindi po yan gawa-gawa ko. Kasi And then yung exorcism, for me, Father, pare lang. pasensya na po. Yung nag-renounce po ako, sa left side ko talaga, feel ko talaga may natanggal sa akin ba. Hindi ko alam kung ano yon. Yung nag-renounce ako, may natanggal talaga na yung hangin na talagang gumanon siya sa left side ko sabi ko harap ako sa loob talaga ako sa simbahan nag-renounce noon Wow. Pero hindi mo pa na dasal yung 204? Hindi pa po, Father, kasi akala ko talaga kailangan pare pa yun na tapos kung puro busy kasi yung pare dito kaya hindi ko kailangan ko sana ikumpleto na ano lang po, Father. I-pray mo yun and then obserbahan natin. Okay? Tapos yung isa na lang po, Father, yung kasamahan ko din kasi dati yung na-open ko yung kasamahan ko sa Holy Exorcise Oil. Ngayon naman po sa Holy Rock Salt. Ito na po, yung kasamahan ko na lalaki. Ito yung kasamahan ko. Grabe siya sa porn, mahilig.
Tapos one time, Father, nagkasama kami lang dalawa nun. Tapos Mm-mm. masama yung pakiramdam niya. Sabi ko, dumukot ako ng salt. Asin, holy salt. Opo. Sabi ko, kumain din ako para makita naman niya na walang masama yung pinapakain ko sa kanya. Kumain din muna ako bago ko siya pinakain. Then, then? siguro, 1.5 hour, Father, nung kinain niya, bigla siyang natumba. Diretso talaga yung natumba. katawan niya, tumba. May lumabas na tubig sa bunganga niya. Wow. Nagulat ako, sabi ko, kami lang dalawa kasi malaki yung kasya namin ay kumpanya, Father. Puros yan, mga laki. Tapos welding kami. And then? Hindi naman ako nagpanik. Bakit naglabasan yung tubig sa bunganga niya? Sabi ko, hala, nangyari na naman to. Sabi ko, hala, baka ito yun. Sabi ko, pero nagtawag na ako. Nung nagtawagan ako ng kasamahan ko. Alam mo, Father, since nangyari yun, na-collapse siya ng siguro more than 7 minutes. Hanggang ngayon, hindi na siya nagsasalita ng kabastusan. Ang bait na, at parang hindi na namin siya makikilala. Napakabait, na siya, yung mahinhita. Sabi ko, grabe no, sabi ko sa isip ko, ayoko na sanang mabigay ng ganito, Father, baka mamaya masabihin na kulto ako. Ano yung lalaki? Kaibigan ko, sabi na, magdandan. Babae, lalaki. Lalaki, Father. Grabe to sa porn. Sinishare na talaga. Kung anong yung mga sabi ko, nung simula nung kumain siya, Father, lumabas yung tubig sa bunganga niya. Grabe, no? Big, Father, na lumabas. Grabe, no? And then, i-guide mo siya sa confession, ha? No, hindi ko siya maano kasi Buddhism sila, Father. Hapon yun, Father. Katoliko. Hindi yun ibang lahi. Hindi siya na, anong sabi niya na after sa... Wala naman siya. Pagka nakita niya ako, natulala na lang siya sa akin. Baka sabi nung, dahil sa'yo, pinakain mo ako na asin, nakulaps ako. Sabi niya? Hindi sa isip-isip ko lang baka. Kapag magkasama kami, natutulala na lang siya sa akin, matignan niya. Sabi ko, 2 beses na to eh. Yung una, di ba, sabi ko yung holy exercise oil, yung kasamaan ko na yung mukha niya nagbago, yung mata na, opo, ako yun. Ikaw din yun. Opo. Tapos, eto na naman ngayon, yung sa Holy Rock Salt. Sabi ko, grabe Lord. Ako na lang talaga dito sa kaisyan, sa kumpanya na to, sabi ko. Kasi medyo naglaylo na ako, Father, kasi baka mamaya sabihin nila na may magic power yan ingat kayo, baka Sabi yung mga sacramental sister, no? Grabe, Father. Ang daming na-amaze na talaga ako. Sabi ko, medyo maglaylo muna ako magbibigay. Baka mamaya. Yun lang po, yung concern ko. Thank you po so much, Father. Sige, salamat sa sharing, kapatid, ha? Opo. Grabe. Okay. At Thank wala you na tayong oras, no? Yes. Thank you, Ma'am Evelyn. And then natin ibigay kay Brother Darwin sa sacramental blessing. Brother Darwin, go ahead. So, ayun, mag-bless tayo, ha? Dahil maraming naghihintay every Sunday. Last Sunday, wala ako dahil family bonding kami doon sa syudad, no? So, bless na tayo, ha? Unahin natin yung salt inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. May the God who ordered you through the sayers the prophets to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt to the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far.
Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-sent Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God of firm and salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let us keep serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. With such of the enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful needless snares by the sprinkling of this water, never to oppose to the safety and repose of them that through the in be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo Amen. ng kaunting salt, mga kapatid, yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, overcome the forces of the living enemy, who valiantly put down hostile influences. Frustrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it unearned and sanctify it with the dew, sweetness wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be able with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil cast out the demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Messiah's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and accusations be dispelled, driving afar from this creature oil. Let us bring health in body and mind till he use it in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also live service for acknowledgement, please should regard privilege to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, you ordained for inventing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, yet it be a means of averting any calamity of your man made in your image and redeemed of his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong incense, candles, rosary, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, bells, scapulars. Your blessing ang kasunod ah. By the way, itong blessing natin, kung hindi i-bless yung tubig ninyo, last resort na po ito. Pero mas mabuti na lalapit kayo sa pari ninyo. Kung mag-bless sila, mas mabuti. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that they will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism.
Thine that through the blessing you bestow may be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one in his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. And tangible spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. So panghuli, i-consecrate ko po yung senses ninyo. Gamitin niyo po yung holy and exorcised oil or tubig. Wala kayong oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and made deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever through Christ our Lord. I Amen. consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noo ninyo. I consecrate your ear that you may hearken the divine precepts in inyong tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, mga mata ninyo. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, inyong bibig. I consecrate your chest that you may believe in God. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of his service. I consecrate your hands that you may work to glorify his holy name, inyong mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in his ways, inyong paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with your With your spirit. spirit. God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kahit kayo ng kaunting salt ha, kaunti lang po. No? Nandyan po yan sa ritual. Kanina nag-consecrate ako sa mga senses ng isang bata. Grabe. No? Napaso siya sa holy and exercise oil. No? Kung makita lang ninyo yung actual exorcism, the more ma-impress kayo sa mga sacramentals ng simbahan po. Hindi po yan superstitious belief ha. Hindi po yan anting-anting ha. So, dito, kinatikatikais natin yung mga bumibisita natin dito sa office. Ang dami po. So, just imagine, alas 8 na ako nakarating dito at pumunta ako sa office alas 10 ng umaga. No? Almost 12, almost 12 hours ako doon sa office natin. No? Daming ini-exercise ko. Mga 8 yung ini-exercise na. 8 yung ini-exercise natin sa araw na ito. Close tayo bukas. No? Dumudubli yung bumisita sa atin. At salamat sa inyong lahat na nandito po at sa mga kasama natin, Brother Angel, Brother Romer, Brother John Ray, Brother Windel Talibong, Brother Jando, Brother Romel Palma, at si Brother Windel Talibong. Sino pang nandito? Hindi ko na-mention. Ate Edna. No? Aljan. Brother Aljan nandito din. No? Salamat sa inyo po. And then nagpasalamat din ako sa mga supporters natin. Nagpadala na po tayo kay Father Albert Aldia po at nag-message siya sa akin. Pasalamat sa Old Sagay, Diocese of San Carlos po, St. Therese School, Catholic School po. Nagpadala na tayo ng 26,000 every month po yan. So, end of the month. At salamat din sa mga sumusuporta sa evangelization natin. At huwag kayong malimot, next week, magbabayad na tayo sa ating mga seminarian, 18 seminarians po. Kanina din may lumapit sa atin, 19, kung papasa yun. So, salamat po. Ginagamit natin itong social media
At dinadasal natin yung mga gustong magpari. Hindi lang enough yung dasal, no? Yung financial ang importante din. Ang pinaka-importante yung dasal at yung financial na tulong natin. Gagamitin natin itong programa natin para marami pang maging pari, no? 10 years from now, 20 years from now, no, marami tayong natutulungan using the Punto por Punto YouTube channel natin, using the Facebook page natin. At sana po hindi kayo magpauto sa mga scammer dahil ang dami pong scammer ginagamit yung profile pic ko at nagme-message sa inyo. Hindi po ako kailan nagme-message kahit si Ate Edna, alam ni Ate Edna yan, no? Minsan na isang linggo pa mabasa yung message niya. Oh. So hindi po ako personal mag-message, hindi din ako personal mag-add ng mga followers natin. Kung mag-add, magduda na po kayo. Kung mag-message ako sa inyo, magduda na po kayo. Lalo na may project tayo na ginagawa sa St. Michael Exorcism Center sa Malinaw East, Lila, Bohol, no? So, sana po ay mag-ingat po kayo ha. At kung ako yan, tawagan nyo. Tawagan nyo kung mag-message sa inyo, hindi yan talaga ako. No? Sana po ay mag-ingat po sa mga sinungaling, mga scammer po. At salamat po sa inyo at lagi ko po kayong inaalala sa rosaryo ko, inaalala sa mga misa ko. Sana po alalahanin din ninyo kami, lalong-lalo na mga evangelizers natin na nandito at nagsisikap para mapaabot natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. At i-greet ko din na bumalik po 4 na taon po na Iglesia ni Cristo si Hazel Castañares sa Luon, Bohol. Kanina po, nagsagawa tayo ng Profession of Faith, Profession of Faith, Catechism dahil Katoliko po siya. And then naakay siya sa kanyang kapatid, na-diakoni siya sa Iglesia ni Cristo. At ngayon ay buong-buo na po na bumalik siya sa simbahan. Siya po ang nag-decide at bumibisita siya, lumilinya at naghintay talaga. Ang Diyos po ay natutuwa. At dumami na po yung mga bumalik mga kapatid At salamat sa Diyos, no? Salamat sa Panginoon. At patuloy tayo na sa paggawa ng kabutihan dahil hindi po yan meaningless. Hindi po yan walang kabuluhan. No? Meaningful na po yung sakripisyo natin dito, live natin at sa programa natin dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen! The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Fight, T. Maria, the taxi of thee with a humble heart. Good night mga kapatid Father Okay. Jando. Okay, good night, Father. Sa alas 10:05 na, so tayo na magbigay ng ating huling mensahe at pasalamat. Ating unahin dito, wala si Brother Aljan, hindi nakapasok. Yun ay dahil sa muling Nandito, bro, tumagilid. nandito. Nakabalik na si Aljan? Dito sa akin, Andito Ayan, lang ako, bro. kasi tumagilid yung ating internet ngayon. So, atin mo na ibigay kay Brother Aljan muna sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother Aljan, ikaw muna mauna. Ayun, sa Diyos po papuri kadakilaan mga kapatid. Nandito ngayon ako sa ni Brother Rumer kasi humina talaga yung internet ko pati yung live ko ay talagang nawala. Ayun mga kapatid, sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan kailanman at lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. At ibigay ko na po yung microphone agad kay Brother Rumer. Brother Janto. Ayan, di na may bigyan naman kay Brother Romer naman. Ikaw ng Brother Romer. Okay, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Punto por Punto, God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, bro, Jando. Okay, ito na may bigyan naman ngayon kay Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, kaya ba nila Brother Romel magbigay ng huling mensahe? Kasi mukhang naka-record lang siya. Okay, ito na lang ibigay na lang kay Brother Junre naman. Brother Junre? Yes bro, napansin ko lang kay Brother Aljan, Brother Jando, bakit sayang-saya at siglang-sigla sa dyan, Brother Jando?
Ha? Kasi nananaginip siya minsan na baka soon magiging pari siya. Yung nanay niya, sabi ng nanay niya, ano, diyan ka lang mag-asawa. Oh, ako na naman yung pinag-uusapan nyo. Okay, so maraming salamat. Ano? Brother Junri, huwag mong i-open yung lagi kasi si Brother Jando, sayang-sayang. Binata din yan, binata yan, binata. Dito may nag-ano lang kasi dito, isa lang dito si Sister Marianita Ricomes. Tanong lang niya kung bakit daw pula yung higaan ni Pope Francis tapos yung mga cardinals pula din ang kasuotan nila. Meron bang meaning yun? Brother Angel, pakibigyan mo ng konting kasagutan, Brother Angel. Yung po, tinanong na po kahapon nga, no? It's a symbolizing the passions and death of Christ. Kasi yung red kasi, it's a symbol of blood. So, kaya nga so kumbaga ito yung sacrifice yung ginawa niya sa buong mundo, no? Ang ating Santo Papa. Kaya yun talagang sumisimbolo kay sa ating Panginoon Kristo. Ganon din ang nangyari sa kanya, yung pagpapakasakit niya, pagkamatay niya sa krus. So, sinumisimbolo po lahat yan. Kaya nga pag mapapansin niyo, may red po tayo kapag may mga martyrs natin. Actually, almost every day meron tayong no? So, kapag may special na occasion tayo, kapistahan ng mga martyrs natin, ng mga saint, nakapula yung mga pari po. It symbolizes blood and the passions at the death of Christ po. Yun po yung dahilan kaya naka-red sila po lahat. Bro Junri. Yan, maraming salamat, Brother Angel. So, papurit pasasalamat sa Panginoong Diyos na binisita na naman tayo ni Father Darwin, no, para sa pagbigay ng kasagutan sa ating mga katanungan at syempre sa sacramental blessings na talagang inaabangan ng karamihan para magkaroon tayo ng mga sacramentals. So patuloy po tayo mga kapatid sa pagiging isang mabuting Kristiyano. Tandaan po natin palagi, no, ang mensahe ng muling pagkabuhay, hindi po ito pagpapaalala lang, no, sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yun ang pinakabuod nun. Ito po ay ang connection sa sarili din natin na kung paano tayong kung paano muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din tayo. Ibig sabihin, yung ating mga nakaraang pagkatao ay inilibing na kasama ng ating mga kasalanan. Kaya patuloy mga kapatid sa pagiging isang mabuting Kristiyano at nawa, no, nabahaginan tayo sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa araw po na ito, Feast of the Divine Mercy, na sana nabahaginan tayo ng indulhensya. So, papulit pasasalamat sa lahat at kay Father Darwin din. Okay? So, see you. Brother Jando, may ano ba tayo bukas, bro? Meron tayo Ganun pa rin? bukas. Ganun pa rin? Okay. Ganun pa rin. So, see you tomorrow para po sa pagharang sa mga protestante na nagnanais makaalam sa ating doktrina. God bless all and back to you, Brother Ando. Sino naman yan, bro? Eto yung baby na kinargan ni Bishop Abbott doon sa groundbreaking. Kaninong anak yan? Anak ito ni Maying at saka ni Brother Kukoy. Parang yung ano niya, Brother Jando, yung kaniyang forma, parang pari na nakagano na. Parang pari. Babae to, babae. May hikaw, may hikaw. Wala kasi po, kakala ko lalaki. Babae to, may hikaw. Ito anak to ni Brother Kukoy. Pag na-meet niya si Sainara, sabi ni Sainara, hoy, ate ko, ate. Okay. So atin namang ibigay naman. No? Sabi niya, ang ingay naman itong lumawak sa akin. Kinarga ka ni Bishop Abbott doon sa groundbreaking, no? No? Atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat unang-una po sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, pagpapaalala po, no, ng ating Panginoon Kristo. Totoo yun, no?
na hindi po tayo po yung aliping walang kabuluhan. Sabi ni Jesus sa mga apostol niya, kayo mga sa pagkatapos niyong gawin ito, sabi niya, no, 17:10 ng Lucas, ang sabi niya, kapag nagawa niyo lahat ng mga ito, no, sasabihin niyo sa kanila na kayo aliping walang kabuluhan, kayo sumusunod at tumutupad lamang sa inyong mga gawain. So, hindi po kami may-ari ng kaluluwa. So, delikado yon. Hindi po kami yung may-ari ng mundo, kundi kami mga aliping walang kabuluhan. So, lagi po nagpasalamat, hindi agad-agad Father Darwin, Father Brother ganito. Pasalamat una po tayo sa Diyos. Unang-una po. Dahil kung wala sa Diyos, sabi nga, wala naman si Father Darwin, wala rin kami rito, wala naman lahat, walang punto por punto. So, laging unahin natin, kayo din ang pinapaalala sa atin ni Father Darwin, laging unahin natin ang pasalamat sa Diyos, unang-una po sa lahat. No? So, paalala, octave of Easter, tapos na po this Sunday, Divine Mercy, no? Pero muli, even the Divine Mercy may extension siya. Sa Mighty Days pa po tayo, kumpisal. So, this coming Sunday, 2 Sundays pa. So, pwede pa po yun para magkaroon tayo ng plenary indulgence. At yung Resurrection Day, yung Easter, bakit may egg? Yun po ay sumisimbolo ng new life. Jesus, nung mabuhay siya muli, tayo po din sa ating kasalanan. Yun po, patay tayo sa kasalanan dati. Ngayon, nabuhay muli tayo sa pagiging pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At pabaon po ngayon sa Ebanghelyo, napakaganda, yung divine mercy ni Jesus. Hindi niya inusgahan yung mga ano agad, no? Iniwanan siya, nagduda si Tomas, nagduda itong mga apostol, bakit ganun nangyari? Nagtago sila, iniwan si Lord. Pero pansinin niyo, Jesus divine mercy laging nandyan hanggat buhay po tayo. Hanggat buhay wala na sa kamatayan, wala na chance. May pag-asa. No, may pag-asa po tayo lagi at make sure lang na huwag kayong gagawa ng kahit anuman para lang kumita ng pera, para yumaman, para magkaroon ng kapangyarihan. Huwag na huwag yung gagawin na may kadayaan at kasinungalingan. Kahit sa trabaho, huwag na huwag kayong magkasala sa Diyos dahil ibig sabihin nun, wala kayong tiwala sa Kanya. Make sure, sabi ni Jesus, seek you first. Unahin mo muna siya, ang kaharian niya. Follow His will. And everything will be added unto you. Happy Feast of Divine Mercy po sa ating lahat muli. And to God be the glory. Salamat po and good night everyone. Okay, good night everyone. Good night sa iyo, Brother Angel. And then, paalam na po tayo para sa... Hey, Brother Wendell, makapag ano ba, Brother Wendell? Take atin mo na yan sa Brother Wendell, Brother Wendell, nawala na sa Brother Wendell. So, dito na tayo ngayon sa ating closing prayer para sa gabing ito. At bukas, Doktrina Talakayan po ulit tayo. Yan, no? Mga po ninyo ha. It's either magsimula ako ng alas 6, alas 7, basta bukas may doctrinal talakayan tayo. Okay? Ang pinakamaaga namin alas 6, ang pinakamatagal alas 7. Yun ang pinakaano sa amin. Okay, matatapos tayo sa alas 11 ng gabi. Sa mga gusto makipagtalakayan dyan, sa mga gusto na i-invite yung mga kakilala nyo na ikipagtalakayan, i-invite nyo lamang po at napapanood po tayo bukas ng gabi. I-record, i-live ko lang po siya doon sa aking Facebook. Tapos i-record ko siya at i-upload sa YouTube channel natin, Punto por Punto. Sa mga gustong makapanood, I forgot. Sa mga gustong makapanood, I don't know. Sa mga gustong makapanood pala, doon lang magla-live po si Brother John Ray kung available siya sa kanyang YouTube. Ako naman magla-live naman ako sa aking Facebook. Alam niyo na ba yung Facebook ko? Brad Jando Alabado. Yung Jando, yung do doon, D-O lang. Wala nang E. Kasi personal account yon, ibig sabihin, ayaw tanggapin ni Facebook yung pangalan ko. Kasi yung pangalan ko, akala niya alias. Kaya, itype nyo lang po Brad Jando Alabado. Brad, B-R-A-D,
then John, then D.O. Alabado. Yun po. So, doon ko po ilalive yung Doctrinal Talakayan every Monday night. Doon po ako naka-live kasi nire-record ko lamang po siya para i-upload kinabukasan sa YouTube channel ni Father Darwin Gitiano. Okay? So, paalam na po sa inyong lahat at closing prayer na po tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. In the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. Kita-kits po tayo ulit bukas sa Punto por Puntos, Doctrinal Talakayan. Walams!